Panoorin natin tong video na to dahil tatlong congressman allegedly involved sa korupsyon. Itong dalawang magkapatid na Yap na representative ng ACT-CIS. Okay? At itong congressman sa Bulacan na si Congressman Pleto. Ito guys, panoorin natin kung gaano sila. Ganito sila, mga congressman. Tatlo ngayon ang kinasuhan. Itong tatlong congressman tumanggap di mano ng 70 million pesos from Diskaya. Grabe. Nakakalula itong korupsyon na to. Ang simple lang sobrang simple lang sa kanila ang pagtanggap ng milyones allegedly itong mga congressman na ito. Itong mga putang inang mga congressman tumanggap ng milyones sa mga Diskaya. Ito, panoorin natin yung video. Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman si Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng umunoy maanumalyang mga flood control project sa La Union at Davao Occidental. Itinuturong sangkot dyan ang tatlong kongresista dahil sa conflict of interest umano. Nakatutok si Salima Refran. Tatlong kongresista ang tinukoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang persons of interest dahil sa may conflict of interest umano sa ilang flood control project. Una, si Benguet Representative Eric Yap na naging chairperson rin noon ng makapangyarihang House Appropriations Committee. Silver Roofs Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Kundi 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng tatlong persons of interest. Ang Silver Wolves Construction Corporation na iniuugnay kay Congressman Eric Yap ay kasama rin sa inireklamo ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Dahil ito sa substandard umanong dike sa Bawang La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Nang inspeksyonin, nakitang props lang ang tubo na ginamit sa dike. Ang St. Timothy Construction naman ng mga Diskaya ang inireklamo para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kung saan lubos na nadismaya noon si Dizon ng inspeksyonin. 20 DPWH personnel rin ang nahaharap sa mga reklamo. Sinaksihan ng filing ni ICI Chairperson, retired Justice Andres Reyes Jr. It's a case for malversation of public funds with falsification of public documents. It is non-bailable, and it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang mga reklamo ay diretso na sa preliminary investigation. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at ni Pleito. Samantala, sinabi kanina ni ICI Chair Andres Reyes na pag-aaralan pa raw nila ang pagsasagawa ng live stream ng kanilang mga hearing. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, of whether they consent or not, we are studying that. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran. Di ba? Napakawalang hiya itong mga congressman na to. Ang simple lang, tumanggap ng pera nitong mga kontraktor. Kaya kung totoo ito, dapat ibalik yung death penalty, mga kababayan.
para na hindi na maulit ito. Ha? Grabe. Si Eric Yap, mga boss, sa Benguet ito, congressman. You could imagine sa Benguet. Pero, meron siyang proyekto or pinafacilitate na proyekto sa mga diskaya na tumanggap ng pera. Ha? Simpleng-simple sa kanila. Itong corruption na to. Kasi, grabe. 70 million ang ni-receive ninyo. At ito pa, hindi lang si Yap, itong magkapatid na representative sa ACT-CIS. Itong si Congressman Plato sa Bulacan, tumanggap ayon sa AMLA. So na-trace yung movement ng money nitong tatlong congressman. So nakitaan na meron talagang probable cause itong tatlong congressman, kaya ngayon kinasuhan. Itong si Eric Yap, mga boss, pinangalanan na ito dati ni former President Duterte sa kanyang Talk to the People every week na programa niya, na kung saan kung ikaw ay involved, either you are a cabinet secretary, although you are an alter ego ng Pangulo, pag merong nakita or naamoy ang ating presidente, ay talagang may paglalagyan ka. Pangangalanan ka kahit kaalyado ka man or kahit gaano kayo ka-close ng presidente. Pag ikaw'y gumawa, bakit kaya hindi kaya ni Bongbong Marcos na pangalanan itong mga taong ito at mapakulong? Although meron tayong proseso, they are presumed innocent until the court decide na ikaw ay guilty. Sana mabalik na yung death penalty, mga kababayan. Although yung death penalty sa panahon ni Moises dati, sa nagsiunang panahon, pag ikaw'y nagkasala sa 10 utos, ay babatuhin ka hanggang mamatay. Dati, allowed na yung death penalty. Dapat itong mga taong ito, death by hanging. Pag nagkasala, lalong-lalo na sa mga heinous crime. Of course, itong plunder. Imagine, ang dami nating mga public hospitals and even sa ating mga kabataan na walang maayos na silid-aralan. Pero itong mga putang inang mga congressman na napaka-greedy, I say this greedy kasi walang kabusugan, itong mga hayop na to, this is very simple sa kanila na mag-facilitate sa mga ghost projects kasabwat itong mga kontraktor. Kayong mga gumawa ng kabulastugan pagnanakaw sa kaban ng bayan, maghintay kayo pag si Vice President Sara Duterte ang makaupo dyan sa Malacanang. Titingnan natin saan kayo pupulutin at gusto ng mga tao makita kayo, you will be put behind the bars. Dapat makulong kayo kagaya ng mga ordinaryong mga PDL na nandoon parang sardinas para matikman ninyo ang sobrang hirap na biktima ninyo sa pagnanakaw. Dahil sa pagnanakaw ninyo, tingnan nyo ginawa ninyong mga flood control. Pinahamak ninyo ang taong bayan dahil sa inyong pagka-greedy na mga congressman at iba pang mga sangkot ninyo. Mga boss, dito lang po tayo. Kung like po ninyo itong ating crusade, mga boss, pahingi ng lambing na masubscribe itong ating munting channel para tuloy-tuloy ang ating pagsasalita, para ganahan tayo. I-like ninyo, mag-comment kayo, at maraming salamat sa inyong support. God bless po. Ingat po kayo palagi. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Bye-bye.